Hello mga kapag-ibig! Kumusta po kayong lahat? So ngayon po ay narito na naman po tayo para sa panibagong vlog. And this time nga po ito ay ating pang-8 na. So pero bago ako magsimula, nawa po lahat po ng manonood at makakanood kung nasa man po kayong panig ng ating bansa ay nasa mabuti po kayong kalagayan dahil sunod-sunod nga po tayong nakakaranas ng mga bagyo So, I hope na kayo po ay safe and ang family nyo po, And, ayan nga po. Meron naman po tayong napakagandang bahay na nakita ngayon sa Metro Manila Hills at meron din itong napakalaking discount. So, ang minimum bid offer po nito ay 4,058,010 pesos. So, yan po, And kung magkano po ito, ang magiging bid winner offer ay mababawasan pa ng 25% discount. Yes. So, tama po ang narinig ninyo. Malaking discount na po iyon sa ganda ng bahay na pupuntahan natin. Kaya make sure po na panoorin po natin simula umpisa hanggang sa dulo. At ayan po, make sure ko po na yung lugar po ay hindi ito binabaha. Dahil uso po ang ating mga baha-baha dito sa Pilipinas, diba? Sa mga ating mga ghost project, wala po tayong ganon. So, ito pang ipapakita po natin ay maganda po itong offer ni Metro Manila Hills na na-acquire ni Pag-ibig. Ayan. So, sa Pag-ibig website po muli ito natin nakita. Ayan. So, kumbaga, maagang pamasko po nila ito para sa atin, na mga membro ng Pag-ibig. And masasabi ko lang po na napakaswerte ko po talaga kung ako, kung tataya ako dito kasi ako personally nagustuhan ko siya and kung mananalo ako, maganda po talaga yung ating lugar. So, masasabi ko na swerte ako kung ako yung mananalo sa bid. Ayan. So, bago po tayo magsimula, muli ay paalala ko po na hindi po ako ahente ng Pag-ibig at hindi ako connected sa kanilang tanggapan. Tayo po ay nagva-vlog lang po ng mga foreclosed na bahay at naghahanap na din ng mura na pwede natin matsambahan na i-bid. Ayan. So, basta parati natin tatandaan na si Pag-ibig po ay wala po silang agent na nag-aalok ng kanilang binibentang properties po para sa kanila lang yun na website. E nagtatampok lang po tayo ng mga foreclosed properties nila. And ang channel po namin ay munting gabay lang po sa inyo. Ayan. So, para malinaw po, And, alam nyo po ba, yung bahay na ating pupuntahan, dati po ay naka-inquire na rin po ito ng sales agent namin. At kung tama din po, ang presyo ng kasalukuyan ay nasa around 6 million pesos ang selling price nito. And kung may discount pa po, na binibigay sila, halos 1 million na po yung kung susumahin natin. So, meron naman po additional expense na almost 1 million din sa processing ng installation ng electricity, water. So, parang ganun din. 6 million pa rin kung lalabas, And kung yung water concessionaire, dito ay hindi pa kasi may NILAD or Manila Water. So, ayan po, nililinaw ko po, dito sa Metro Manila Hills, hindi pa po yun ang concessionaire nila, water concessionaire nila, either may NILAD or Manila Water. Kasi, meron po sila, sariling tangke, yung subdivision nila, and yun po yung kasalukuyan na ginagamit doon sa within the subdivision. Pero, ayan po, napag-alaman din po namin na ito po ay nasa proseso na din ng paglalakad para makabitan ang subdivision kasi 'di ba mas mahal naman po talaga kung private property yung nagra-run ng water concessionaire. So tayo po sanay po tayo kami sa Quezon City, Maynilad and some areas of the Calabarzon sa Antipolo, ganyan Rizal is marami pong area din na may Manila Water na din doon. Ayan, so mas mahal kasi talaga ang tubig sa kanila and kung and ang di ko lang po na itanong ay kung malinis ba yung sobra yung tubig kasi syempre iba-iba yun.
wala akong idea, no, pag private siya. And ayun po, no, since malapit lang naman ito sa Quezon City, minutes lang ay makakaasa naman kayo na soon siguro naman ay maging okay na sila sa Manila Waterman o Maynilad. And alam nyo po ba, no, yung taas ng subdivision ay andon ang La Mesa Dam. So actually, kadikit na bundok lang halos sila. So pag familiar kayo doon sa area, no, yung Metro Manila Hills, tapos yung La Mesa Dam, yung kadikit no na lugar or may bundok doon na area, yun po yung La Mesa Dam na. So malapit lang. And sure naman, no, na yung sa kuryente, dati hindi din daw yun Meralco, pero ngayon marami na rin po na Meralco and napasok na talaga ng Meralco. So karamihan doon sa area dito sa subdivision, Meralco na yung sa electricity nila. So ayan, kaya yung sa tubig malamang, no, may mga mangyayari na sa susunod, no, na ito na rin po yung magsaserve, no, si Maynilad or si Manila Water. And para po, no, sa mga nakakaalam po, lalo na po kung taga dito kayo sa area or dito sa open po ng chat box for your input, no, and comments, please see below down, no, para makakita din po natin. So tayo nga po ay muling nagbabalik sa Montalban, and kung ano po yung, kung hindi nyo po, no, itatanong bakit parang nakailang balik-balik na po kami sa lugar na ito. Ang personal ko pong sagot ay kasi po malapit ito para sa akin sa Metro Manila or sa NCR po. Ayan, so sa mga ibang lugar kasi, no, nalalayuan na po ako. Kami, no, nalalayuan na kami. And dito lang po talaga sa Montalban area, specific dito kasi sa Metro Manila Hills, mas malapit siya. Marami naman kasi, no, sa lugar nung sa Montalban na kumbaga mas malayo pa dito sa area na to. Itong barangay kasi ng Metro Manila Hills is San Jose, 'di ba? So meron yan San Isidro, mga ganun pa. So dito po para sa akin malapit siya. And alam naman natin na mostly dito po sa nakasentro yung komersyo, 'di ba? So mga commercial, sa mga trabaho, best health facilities, reputable schools at lahat, no, ng kailangan natin ay nandito. So Manila-centric pa din tayo, aminin man natin o hindi. So yes, nagsisimula na umusbong ang mga future cities near Manila, especially, no, meron na po ngayon na MRT7, hindi lang dito sa kumbaga Montalban area, no, sa Bulacan, 'di ba? Soon yung mga ganyang lugar magiging sentro na din ng kalakaran natin yan in the long or maybe 3 to 5 years, no, in the future. Ayan, so mas okay din po, no, sa akin na dito, personally kami dito talaga sa area na to, mas nalalapitan din po kami. Papasalamat po ako sa lahat ng mga nakasubscribe at sa mga hindi pa. Free po, no, na just subscribe po dun sa aming channel, and masaya po kami, no, na tayo po ay lumalaki na at God bless us all po. So kanina nga po, no, as usual, galing po kami sa Commonwealth, tapos nagpayatas Road at Mayon Avenue naman. So pagkatapos niyan, 3 pangunahing kalsada lang po ang ating madadaanan papunta sa ating destinasyon. And napansin ko lang po ay nagkaroon ng traffic ay sa may Payatas. And pero paglabas naman po ng may crossing, may simbahan na iglesia kasi ni Cristo, at yun nga po ay maluwag na dun muli. Ayan, tapos may mga kalsada din kasi na ginagawa at marami pa din ang may mga lubak, no, kasi dito, no, usually maraming dumadaan ng mga truck, kaya siguro yung mga kalsada, no, hindi siya kumbaga ganun katibay, or kung nagawa man siya, madali siyang masira. And sana, no, wag naman po talaga tayong mag-ghost project dito, no. Tas
May mga rolling hills, no? Mag-iingat po kayo, lalo na sa mga nagmamaneho kasi medyo pakurba talaga yung daan, may lubak. Tapos parang may mga alikabok na may mga graba na magpapadula sa daan. At sa gabi, madilim po sa area na ito, kaya pag di nyo kabisado, mabuti ay planuhin ang pagdaan dito ng mas maliwanag. Or kumbaga ahead of time, tignan natin yung lugar para may idea po tayo dun sa dadaanan natin na lugar. Pwede naman gumamit ng Waze or ng mga maps, di ba? Para kumbaga ma-visualize natin, makita natin ahead of time yung dadaanan natin para for safety rin po natin yon. And pag may bagyo, no, sa may Wilcon Warehouse, may kunting pagbaha po doon, but the rest of the way going to Metro Manila Hills ay mukhang okay naman, maliban lang sa sobrang bagyo kasi alam ko may iba pang areas, no, doon na hindi pa namin nakita na may pagdaloy ng baha. Pero sabi ng mga taga dito nga, based sa mga previous vlogs natin sa area, ay walang lumulubog na kalsada hanggang sa may mismong Metro Manila Hills. Meron lang pagdaloy kasi nga bundok sa side na ito, pero madali naman daw yung humupa. At lastly, no, sa Lindol, gaya nga ng napakita natin sa mga previous vlog, ay yung Mayon Avenue, andun banda ang West Valley Fault. So may mga kapag-ibig, no, hindi na muna natin ipapakita muna yung NOAA Flood Up at VBOX Fault Finder kasi dito kagaya nga nang sabi ko ay nakailang ulit na po natin na itampok ang lugar na ito, kaya madalas naman namin itong naipapakita. Ayan. So ayan po, and we are here, no, at the arrival site. Dumating na po tayo sa area. So ang paborito ko po pala kapag nagpupunta kami dito ay yung kabundukan, nakaka-relax. Tapos ang amoy ng simoy ng hangin, presko, tapos overlooking pa. Kaya pag may nakikita kami dito na magandang bahay, talagang di namin mapigil hindi puntahan. Yung bahay po pala ay open for the acceptance of bid offers from September 22, 2025 up to September 26, 2025, and we hope you know the drill na po sa pagbid, no? Para 'di ba kung magustuhan nyo, kasi mismong naipakita naman namin ng ngayon. So, pwede nyo na siyang tayaan, and online lang naman po yan. Via online, may fill upan lang kayo ng mga form, magre-register, and ayan. Pwede nyo naman po yan na i-bid. And ayun po, no, kung sakali po, no, na nakapag-bid kayo pala, add ko lang, kung manalo nga po kayo, 5% doon, so bid offer nyo, yun po yung i-shout out nyo, and at the same time, ang mangyayari po dyan, kung hindi nyo po siya kukunin kasi meron lang po yung time frame na ibibigay si Pag-ibig via email and SMS po, kung hindi nyo po siya ma-provide, no, yung second highest bidder, dun po yan siya ibibigay. So, okay lang, no, na mag-bid po kayo kung sakali, no, mag-bid lang po kayo ng mag-bid. Para at least, diba, meron po kayo experience how to bid po. Para malaman nyo rin po yung drill niya talaga sa kung paano mag-bid sa Pag-ibig. Kasi kami, no, nung umpisa, hindi namin siya ginagawa. Pero nung mga nakita namin na maraming mga opportunity na pwede nating tayaan at mga nagagandahan talaga kami, sinunod-sunod namin yung pag-bid. So, kumbaga nakaka-addict din talaga yung mag-bid. Kasi investment yan eh. Magandang investment talaga ang bahay at lupa. Kasi never nga yan nagde-depreciate. Ayan. So, going back, no, showing the unit po tayo. And katulad po nung nakaraang vlog namin dito, makikita po ninyo na makinis at maayos din po itong bahay. Old American style nito. So, maganda, no? Very inviting at relaxing siya para sa akin. Para sa price point niya ay okay na talaga. Yung starting bid na 4 million. Kasi yan po, no, sa ganitong klase ng bahay. As you can see, wala na po, no, sa panahon talaga kung sa developer ka kukuha. Kasi mas marami po, ay mas malaki po ang talagang presyo niyan. And meron pa nga po yung mga additional na charges. So, dito sa Pag-ibig, pwede nyo po siya i-bid starting offer of 4 million pesos, diba? And gandahan nyo lang po talaga yung taya nyo at wag sobra-sobra para makamura pa din kayo. Swertehan na lang kasi talaga yan. Depende, no? Kung marami ang magbibid sa unit na ito. Kumbaga, nandun lang dapat tayo in between doon sa nailagay ni Pag-ibig na starting bid offer. So, kung kami, no, ginagawa namin, let's say, nag-a-add lang talaga kami dyan 5 to 10%, 15%, yun lang.
Kasi kung lalakihan mo siya ng talagang sobra, no, tapos kung sakaling manalo at hindi naman ma-provide para sa akin kasi, since ako nga, matagal na rin ako nagbibid, no, kumbaga nakakahinayang lang din. Ayan. So, ayan. And swertehan talaga siya. And hindi lang talaga siya tinirhan ito. Kita naman natin, no, na hindi siya natirhan. So, kapag mag-submit kayo ng offer nyo po, ay lagay nyo po yung sana, no, yung may butal. Let's say, for example, 4 million siya. Ako, ginagawa ko siya na mayroong mga 525 sa dulo, 475. So, hindi talaga siya, hindi talaga sakto doon. Kasi minsan, doon ka mananalo, doon sa may butal. Ayan. So, ganun po yung ginagawa namin na technique. And also, no, minsan, yung butal na talaga yun yung makakapagpanalo sa inyo. And kung sakali po, no, na ito yung magbibigay ng kalamangan para dun sa other na magbibid, magiging mas mataas yung bid offer nyo. Diba? Kahit 10 lang yan, or 100 pesos, 10 pesos, 'di ba, mga ganon. 150, 'di ba? Butal 'yun eh. So, ikaw pa rin yung nanalo doon sa offer ni Pag-ibig. And ang itataya nyo lang po pala, no, talaga dito is yung kaya nyo siya talaga din na bayaran. Ayun lang naman po yung mga paalala namin sa pagbibigay ng guide, no, sa pagtaya kay Pag-ibig. And dahil po kasi yan, si Pag-ibig ay mahigpit po sila sa kanilang ginagawa na investigation para malaman nila na talagang pasok ang income or yung kita mo para kumbaga mabayaran mo yung monthly dues na to kung sakali na sa'yo yun mapupunta, kasi magkakaroon ka pa niya ng mga CI, si Pag-ibig, and mag-interview pa yan talaga sila sa'yo. So, mabusisi din yun sa part natin, 'di ba? Kaya kung kaya natin na ganun sa amount, dun po tayo tumaya sa amount na 'yon. And based po sa nakita naming actual, meron pa din kayo, no, nagagastusin para sa pagpapalagay ng tiles, retouches, sa paint at sa fence. So, ilang improvements pa na gusto nyo, kasi pwede nyo po itong i-modify. Yun po ang kagandahan dito sa developer na to, dito sa Metro Manila Hills. Kasi some of the developer, no, hindi kumbaga as is, kung ano yon, hindi siya na-modified. So, dito po, no, since naman din, no, na-acquire na to ni Pag-ibig, pwede rin itong i-modified. So, kung gusto nyo na palagyan pa ng additional extension or may baguhin kayo, pwede nyo po yan gawin. And also, no, sa pagpapalinya pala talaga ng kuryente at tubig, kaya pa yung kung may 1 million, no, na umabot at lalagpas pa siguro, kaya iangat din sa paglagay ng bid offer, kasi yun talaga din, kumbaga, sa ano na natin yun eh, sa atin na yun, kumbaga sa atin ang gastos yun. So, additional na expenses natin. And marami pa, no, kung tutuusin dito, kasi kung kayo yung mananalo, marami pa kayo, no, nagagastusin after nyo manalo. At kahit naman kay developer, kung ganun din kayo, kung kukuha din talaga kayo ng gantong unit, sa pag-turnover nila, yung ibibigay nila, kaya, 'di ba, kung dito kay Pag-ibig makakapag-acquire kayo, mas makakatipid pa din kayo sa bidding na ito. And kaya rin dito, no, sa mga interesado talaga na nakita tong unit, gusto nyo siyang tayaan dito. So, you can start, no, mag-bid, and yung details dito naka-flash din po siya sa video natin, at makikita nyo din siya sa website ni Pag-ibig. Ayan, so yan po yung fini-feature natin. Ayan po ang ating site para sa Pag-ibig acquired asset. Ayan, so and ayan po, no, si Noah Flood Up nga po, and si ating Fall Finder, safe po siya dahil nakailang balik na nga po tayo dito kay Metro Manila Hills. Hindi na po natin siya uli, no, na ipapakita po muli dito. And ayan, so as you can see, no, talagang malinis, maganda yung ating nakitang bahay na ito. So actually yung dun sa yung sa paint nila, no, kung yung blue parang nakakaano siya, nakaka-bright siya, no, nakaka-relax pala yung kulay na to na blue.
Kasi never pa kami nagpaint ng color blue. Ayan. So, parang medyo nakaka-attract siya tignan. Ayan. So, kung naninibago ako dun sa color na blue. So, parang nagandahan din ako dun sa style na ginamit nila. Blue and white. So, ayan. Makikita natin. Ayan. So, ayan yung rooms, 'di ba? So, kung sakali, no, na kayo yung manalo, pwede nyo yan siya na ipagawa pa, ipamodified. So, ayan. May mga rooms, CR, 'di ba? May shower din diyan. Ayan siya. So, yung dito, no, sa bintana, ayan, sa bintana, kasi ako, no, old American style kasi siya, pero sa akin, no, kung ako yung mananalo, parang sa akin, mas prepare ko siya na maging, siya, slide yung window, ayan. So, pwede natin yan na ipabago kung sakali, no, kung ano yung prefer nyo, if kayo yung mananalo sa bidding. Kung sakali naman na ipa-extension nyo siya, no? Kanina pinakita natin yung sa labas, pwede nyo rin siya ipa-extension. Ayan. So, malalaman naman niya, no, ng contractor kung sakali, kung kaya ba niya yung bigat, diba? Or kung mag-a-additional ba ng mga poste, ganon. So, depende kung sa inyo, kung paano nyo siya i-modify. Kasi kung ako yung mananalo dito, yan, imagine ko na kasi yung mga kumbaga retouch na gagawin ko dito sa bahay. Kasi ayan. So, ayan po, no? And ayan nga po. So, pinakita po natin muli yung ating video kung paano tong bahay na to, kung ano yung nakita natin. And ako personally, nagandahan po talaga ako. And kung kayo din po, nagandahan po din kayo dito sa unit na pinakita natin, start na po tayo magpunta sa website ni Pag-ibig, no? That's https://pagibigfund.gov.ph/acquiredasset.html. So, ayan po ang kanilang website and you can start na po, no, browsing and magbid na po tayo para kung sakaling mananalo tayo, 'di ba? Meron na po tayong sariling bahay. Ayan. And, ayan po. So, maraming salamat po, no? And kahit papano po ay nakatulong po muli sana itong video na to para sa mga home buyers dyan. And, kung hindi pa nga po kayo, no, nakakapag-subscribe at nag-i-enjoy po kayo sa ating content, don't forget po, no, na hit naman po natin yung subscribe button and totally free po yan and makaka-help din po sa atin sa channel natin para, no, makapag-grow pa po siya. And, kung nanonood naman po kayo ngayon at hindi nyo pa po nakiklik yung ating notification, no, bell, you can click that notification bell so you never miss an upload from our vlog po sa ating page po. And pwede nyo rin po, no, kung maaari po, like the video and it help you out po, no, and drop you comment po. Kapag meron po kayong gustong itanong or gusto pa po kayong gusto naming sagutin, no, and kaya po naming sagutin sa hanggang kung ano man po ang inyong ini-inquire. And ayun nga po, no, thank you for and ayan po, no, like the video if like the video po kung nagustuhan nyo po yung ating video ngayon, and kung meron po kayong mga tanong, you can drop a comment po and I'd love to hear your thoughts or questions po kung meron po kayong naiisip. So muli, ayan po ang ating furniture na Pag-ibig Foreclose ngayong araw, and thank you for watching. Much love everyone. This is your Ed's Foreclose Properties. See you in my next vlog. God bless. Ingat po tayong lahat.